Good evening mga Bisaya at saka hindi mga Bisaya dyan. So may grupo tayo na nag-request. Sabi niya na pwede ba daw i-topic sa DAMIS. Yung DAMIS yun yung group na ginawa ko para sa yung structural engineering for DAMIS. So by the way, yung mga baguhan na yung mga baguhan pa na engineer, kung may mga tanong kayo, i-post nyo lang sa structural engineering for dummies. Pwede na rin kayo mag-join na lang doon. Ginawa ko talaga yun para sa mga marami kasi mga baguhan pa nakikita ko na um, medyo medyo pa, hindi pa, medyo problema kasi doon sa marami na kasing school ngayon na nagpo-focus lang sa board exam. Hindi na balance yung turo. So, yung iba alam yung paano i-design yung beam, mga ganyan, pero hindi alam kung paano mag-start ng analysis. Naka-line up na yan nga sa sunod na video siguro umpisahan ko na yung umpisahan ko na yung step by step na procedure ng pag-design. Pero sa ngayon, um, iano ko lang muna yung ito. So sabi niya, i-topic daw yung retrofitting number 1. Retrofitting ng heritage structure, particularly wood-built structures. Structural number 2 is structural analysis and approaches on hardwood roof framing without punching or on framing to protect from roof tile sagging. Tapos yung number 3, structural analysis on existing roof framing of residential, commercial or industrial roofs sa atin, which will be used for solar panel installation. Common na kasi itong number 3, yung solar um, solar power. So, i-install siya sa may existing roof. Now, with regards dito sa retrofitting, um, nag-discuss na kami kasi sabi ko, mahirap mag ah, provide ng possible solution kung di ko alam yung di ko alam yung anong tawag dito, ang roof framing ba, lalo na kung heritage structure. Um, wala akong ideya dyan sa, or meron akong ideya, pero iba kasi yung kasi yan yung mga heritage structure, mga kasi yan yung heavy timber framing ba? Heavy timber construction. Yung malalaking beam at saka mga rafters ng malalaki, mga ganun. So, sabi ko, mahirap yan kung hindi ko alam. So, dinescribe niya. So, sabi ko na lang na, depende yan. Usually kasi pag retrofitting, lalo na pag mga, yung mga historic building, depende kasi yan kung ano ang purpose ng or ano ang gustong ma-achieve ng may-ari or yung owner. Or halimbawa kung government na yan ang nagpapalakad dyan. Kung kung halimbawa kung yung trust na i-expose or i-retrofit mo is exposed, so limited lang yung option mo dyan kasi siyempre ayaw mo na maging pangit tingnan. Halimbawa, um, may mga say 100 years old na building tapos um, bigla mo na lang lagyan ng mga kung ano-anong retrofit na halimbawa lagyan ng mga kasi sabi ko sa kanya, pwede ba lagyan ng angle? Kasi halimbawa section ng ito yung cross section ng halimbawa rafters or purlins. So ang posible kasing gawin diyan is kung pwede siya lagyan ng angle, ganyan. Pwede din 'yan. Or pwede din steel plate, no? Pwede din steel plate tapos i-screw. Or kung halimbawa basta binding lang siya, maglagay lang din ng steel plate dito.
So, depende kung ano ang failure ng ano, kung halimbawa nagsag lang, for example, instead na straight yung rafter mo, nagsag siya ng gano'n, so puwede mo i-post mo 'yan, 'no, i-post mo 'yan tapos lagyan dito sa ilalim ng metal plate. Now usually 'pag mga ganyan or mga mag-retrofit kami ng trusses, usually kasi dito mga ganyan, 'no, wood truss naman yung ano dito, karamihan. So, for example, ganyan. So, depende na kung saan nga member yung ano, affected. For example, pag bottom chord yan, siyempre tension yan, di ba? So, ang solution namin usually is either angle or lagyan namin ng metal strap. So, meron kasing product dito na I'm sure wala to sa atin kasi pang timber framing lang to. Ito, cold strap to from Simpson Strong Tie. So, ito yung mga ano, karamihan or usual na ginagamit namin. So ano 'yan, mga um, ilan ba yung span length nito? Kasi merong strap na ano eh, aabot ng mga 100 feet kahaba. Meron ding ito, 'di ba? Depende kung anong klase na strap. May 40 feet na length, merong 100, merong 200. So depende na 'yan. Tapos may mga capacity 'yan. So i-analyze mo yung truss, tapos kunin mo yung loading. Now with regards to loading, for trusses, usually sa atin naman maliliit lang naman mga tributary area. Dalawa kasi yung ano, um, sa pag-analyze ng truss, um, i-design mo siya as part ng lateral system. So, ang gagamitin mo is yung pressure ng main wind force resisting system. Tapos kung pag-design na ng truss mismo, yun ang components ng cladding. Maliban na lang kung malaki yung area, pwede yung sa pressure ng MWFRS yung gagamitin. Pero sa atin naman na seatings at kahit dito maliliit lang naman yung tributary area, ang ginagamit pag-design ng truss is components and cladding. So, ang ginagawa namin dyan is, halimbawa, yung bottom cord, ito yung bottom cord, lagyan lang namin ng metal strap dyan, minsan sa gilid or minsan sa ilalim. Depende kung ilan yung kailangan mo. Kasi tension naman yung bottom cord. So, steel plate lang yung kailangan mo kasi ano yan. Or kung maliit lang naman yung force, pwede naman. Ito karamihan ginagawa to sa atin eh. Parang i-sister mo siya. Yan yung ano, yan yung anong tawag dito? Halimbawa na nabali yan is lagyan lang ng parang sister, ano bang tawag sa atin yan? Basta lagyan sa gilid tapos i-bolt yan. Halimbawa ito yung bottom cord tapos nabali yan diyan. So lagyan mo lang ng ganyan, both sides tapos pwede pako lang or i-bolt mo. So, depende yan sa force. So maraming paraan. Now, doon sa ano, dito nga sabi ko, depende yan kung ano ang gustong ma-achieve ng ano. Kung nakatago naman lahat ng members, halimbawa yung trusses mo tapos may ceiling, walang problema kahit anong solution mo diyan na halimbawa anong available na material pwede or steel plate. Kasi kung lagyan mo ng ganito, siyempre makikita yan, masisira yung beauty ng ano, ng trusses. Pero kung covered naman yan ng ceiling, so walang problema. So yun yung sabi ko sa kanya. Or kung exposed din yung truss, pwede ano, yung carbon fiber. So, um, yung carbon fiber kasi, kulay itim naman. Tingnan mo ito sa ano. Um, meron akong project na nag-retrofit kami ng concrete beam na pumutok na yung ano, yung concrete kasi corroded yung bakal. So, ang nangyari, may post na picture doon sa page ko kung ano yung ginawa namin na ano, na solution doon. So, ito yung ginamit ko, Sika Carbodor. Tapos yung Sika Carbodor, pwede naman siya sa ano,
Puwede siya sa ito, puwede strengthening ng concrete, timber, at saka masonry structures. So, puwede siya. Tapos ang ano lang dito is manipis lang kasi siya, manipis. So, hindi siya makaapekto sa ano, sa beauty ng ano, kasi ganyan lang naman yan tapos merong epoxy. Tapos, kung gusto mo 'di pinturahan mo, 'no, pinturahan mo ng the same color sa existing na truss. So, maraming maraming paraan depende kung ano yung allowed or ano yung objective ng ano, kung hidden ba siya or exposed. So, ano siya. Now, dito sa solar installation, ah, depende yan sa ano, tinanong ko kasi siya kung, ano ang magiging, um, anong tawag dito? Ano ang ginamit na material kung si purlins ba or tubular. Tapos sabi niya, ano, mayroong si purlins, mayroong tubular, tapos most of the time daw kahoy. Kasi yung mga truss sa atin kahoy naman palagi yung sa mga ano, yung mga lumang bahay. So, yun yung ano. Now, with regards to ano, naisipan ko na lang na dahil mag-discuss din tayo ng mga retrofit ng truss, meron kasi akong ginawa na video, pero yun yung isa sa pinakauna kong video na nagbisaya ako kasi ano lang naman, ang purpose ko lang naman dun is yung mga construction worker sa atin. Tapos, ano, tapos Bisaya, Bisaya kasi yung ano ko dun, ginamit. So, i-discuss na lang ulit natin in Tagalog kasi related na rin din siya. Isama ko na rin. So, ito yung kailangan na ito, itong trust na to, pagkakita ko pa lang, medyo ano na, may diferensya na. Or hindi ko siya masabi na mali kasi baka dinesign din pero hindi siya efficient. Tapos meron din akong nakitang picture na ito, ganito. So, bago ko i-discuss yung ano, yung sa solar, i-ano natin, insert muna natin tong topic na to. Now, first dito, yung sa picture nito, ang una kong nakita is the way naka-sit on top yung truss, yung bottom cord sa ano, sa beam. Now, magiging problema yan. Well, maliban na lang kung dinesign yan, pero I don't think this size, considering sa size ng mga member ng truss. Tapos, almost the same size lang din yung bottom cord. Um, well, masasabi ko talagang overkill yung ano na yan, kahit hindi pa i-calculate yan, overkill yan. Tapos, kasi ang most, ano naman, or most, um, stress na member is yung malapit dito sa support sa bottom cord. Tapos, or sa top cord, diyan yung malalaking forces eh. Pero kung tingnan mo, pareha lang yung section. Pero anyway, ang ano ko lang is, itama natin yung, ano, yung layout dito. Kasi, mahirap yung pag ganyan. Ang, ang ano kasi, usually, pag mag-design tayo, I assume na kinonsider na rin yung mga interior beam. Ito din yung hindi ko naintindihan sa mga framing sa atin. Ba't ang daming mga roof beam kung siguro, kung sa seismic lang, mas efficient naman siguro kung kahit perimeter lang siya. Tapos meron siguro sa gitna. Tapos, ano, i-size lang siya as ano, whatever is required sa seismic. Hindi naman kailangan na ito tadtad ng beam. Ano, magasto lang yan. Pero anyway, tapos nakita ko pa yung mga ano, yung mga um, partition walls naka-attach directly sa ano. So depende pa rin 'yan kung ang masonry mo, usually kasi masonry sa atin hindi naman yung ginagamit yan as lateral force, part sa lateral force resisting system. So kung may mga gap yan pero anyway, yun yung practice sa atin. So hindi naman yan big deal. Kung may lindol, edi mag-crack lang, edi mag-crack. Wala namang magkakaso sa atin siguro pag ganyan dito kasi pag may mga ganyan, konting ano, magkaso na. So kailangan
careful ka sa mga detailing. So anyway, so ito ang ano ko, usually magdesign tayo ng trusses, I'm like 99% na ang assumption diyan is 'pag ito yung truss mo, tapos pa yung mga members niya, ganyan, oo. I'm almost certain na ang pag-analyze diyan is yung support nandiyan sa ano, maliban na lang kung wala lang, hindi yan dinesign or nag-ano lang yung foreman or ano ba. Usually, orang tama naman kasi, yung support mo, dun ang location ng joint. Kasi ano, yun yung pinaka-efficient na ano, efficient na location. Now, kung lagyan mo ng support, halimbawa dito, nasa gitna, isipin mo ang tributary area ng ano na yan, ito half dyan, tapos half dito. No? So, ito yung pinakamalaki na member, yung interior, yung nagsusupport ng pinakamalaki na tributary most of the time. Now, isipin mo kung gaano kalaki yung reaction niyan, tapos magiging ano yan, naka-ano lang dito, naka-rest lang yung bottom cord sa on top ng beam, nasa gitna, kagaya ng ginawa dito. So kung gaano kalaki, yan yung mangyari dito is magbe-bend yan, no? Magiging subjected to bending ang bottom cord. So, magiging problema yan, no? Ito, subjected to bending yung bottom cord. So, yun din yung, meron din akong post dyan na ano, ah, about na yung nag-model siya na ganun din. Um, ganun din. Yung model niya is nandito yung column. Sabi ko, well, i-design naman yan, pero maaari, huwag mong gawin yan kasi hindi yan efficient. Yan, gaya din yung, meron parang structural firm siya na nag-post ng parang model niya ng truss, yung ganito din. Tapos sabi ko, tinanong ko, nag-comment ako na, ay, curious ako kung gaano kalaki. Kasi parang malaking building eh. Tapos sabi ko, curious ako kung gaano kalaki yung bottom cord na yan. Kasi mas magiging subjected to bending. Tapos ang rason niya is time constraint daw. Tapos yun yung gusto ng architect. Sabi ko, tayo naman yung nagdidikta ng ano, tayo naman yung nagdidikta ng anong tawag dito, ng structural pagdating sa ganyan. Eh, kung sa ano naman, kung exposed na o kung halimbawa may ceiling yan, 'di naman niya makikita kung anong gagawin mo sa task system. Tapos 'pag ano, yung architect hindi wala yan, walang ano yan, ang sa kanila is yung shape ng roof. Sila yung magdidikta niyan, puwede. Pero 'pag sa design na mismo ng member, tayo na as engineer yung magdidikta sa kanila, hindi puwede, hindi baliktad. Tapos anyway, ang parang sa ano ko is palusot na lang. So, hinayaan ko na lang kung anong rason niya pero duda ako dun sa ano. So ito yung ano, hindi or kung talagang hindi maiwasan pero meron kasi 'pag mag-design ka kasi meron kang gawing roof framing plan, alam mo na kung saan yung location, saan tatama yung mga member mo, yung mga trusses mo, alam mo na yan. So dapat ito iwasan 'to, 'no? Kasi talagang subject to bending yung bottom chord which is I don't know kung kino-consider yan sa design, pero talagang hindi yan efficient. Kung hindi man mali, hindi siya talaga efficient siya. So ito yung mga kailangan iwasan. Tapos dito, nung nakita ko 'to, gano'n din. So i-redraw natin yung ano niya, yung truss design, ganyan. So ito yung ano niya. Now alam naman natin na 'pag ganitong klase ng ganitong geometry ng ano,
ganitong geometry ng truss, alam natin na ito, ang sa bottom chord is tension, tapos yung top chord, no, compression yan. Compression, ito compression. Now, when the truss deflects, kasi siyempre, halimbawa downward yung load. Kasi kung components and cladding, meron most of the time is downward, or what I mean is may ano niyan na malaki yung downward, or minsan din malaki yung upward, depende sa ano. Pero merong what I'm trying to say is meron yung downward, meron ding upward. Now, kung downward ang load na load case mo, ito compression. Now, ano kaya ang mangyayari pag gumawa ka na ng free body diagram diyan, 'di ba? So, gawa ka ng free body diagram diyan. Nandito yung top chord sa kabila, meron kang vertical member, tapos meron kang top chord dito sa kaliwa. Now, ang forces dito is ganyan, 'di ba? Tap compression eh. Now, pag summation of forces dito sa joint na to, anong mangyayari? Anong magka-counter yan? So, ang force na yan is magiging meron kang horizontal component, meron ka ding vertical component, di ba? So, sa vertical component, okay lang kasi meron naman yung vertical member na horizontal component. Ano magre-resist niya? So, ito parang vertical member na mag-resist. So, ang mangyayari is, i-push yan, magiging, mag-create yan ng, ang member na yan is mag-bend ng ganyan. Siyempre, i-push yan eh. Di ba? So, ang tendency, hindi naman yan mali kung dinesign naman niya, pero hindi siya efficient. Kasi, yun nga, magiging malaki yung member na yan. So, ano ang pwede gawin? No? Ano ang pwede gawin? So, instead na ganyan, kung ako ang mag-design dito, ang gagawin ko is, i-extend ko yan. No? I-extend ko yan, tapos nandito yung vertical mo, kung saan mo yan tumama. Now, ito na portion, walang problema, i-extend mo pa rin yan. I-extend yan, tapos ganyan. Di ba? So, wala namang long load ito, konti lang naman. Ang malaking load is ito, yung pinaka main member mo. Ito parang ano lang, yung story na yung parang planted column, or kung malaki man yung load, edi lagyan mo ng diagonal member yan. So, ito yung pinaka-efficient na ano, na parang regular siya na truss, tapos extend mo lang yan, ganyan. Di ba? So, sa tingin mo, ano kaya ang mas matibay? Ito na framing o ganyan, di ba? So, ito yung pinaka-efficient na section. I-extend mo lang, extend mo lang yan. Ah, Yan yung main member, tapos ito putol to. Tapos ito yung sa vertical, kung meron kang ilagay na vertical dyan, pero di na kailangan kasi dito yung main vertical mo, no? King post. Tapos ganyan. Oh. Na kung malaki yung magiging reaction dito, kung mag-bend yan, o di, lagyan mo ng vertical member yan, or doblehin mo yan. So, depende na lang. Ano, halimbawa, ito yung, usually kasi, ang pwedeng gawin yan is, di ba, back to back usually yung channel angle na ginagamit natin yan. Ganyan. So, kung ito na member is, kailangan mo ng, ano, mas matibay siya kasi may vertical ka, is either ang option mo is magawa ka ng diagonal member dyan, or anong gagawin mo? Yung portion na 'to, 'no, itong portion na 'to, ganyan, lagyan mo ng ano, lagyan mo ng another ano dito, ganyan. Wala namang problema. Yung ano lang, yung haba ng grain na angle hanggang dito lang, oh, yan lang, kung yan lang yung kailangan, 'di ba? So, maraming maraming ano, maraming puwedeng gawin. Um, Depende na lang kung ano yung mga forces or ano. Ang importante is maano mo yung ano, yung maging efficient ang design mo ba. Tapos malaman mo yung ano, yung
yung load path or ano, yung kasi parang alam naman natin na ano, ito yung karamihan. Now, with regards to yung mga arte-arte na mga arke, maraming puwedeng gawin nga. Kaya nga puwede ito extend na lang ganyan. So, I hope na yung sa hi ang naano ko kasi yung mga parang hindi hindi binigyan ng, um, malaking atensyon yung mga ganito na member. Siguro okey lang din kasi siyempre residensya lang naman, maliliit lang. Pero 'pag malalaking ano 'yan, malalaking mga shop tapos nag-design ka ng dress, medyo ano 'yan, alanganin tayo diyan. So, um, mayroon akong full discussion dito kung tingnan niyo kung nakakaintindi ka ng Bisaya, tingnan niyo na lang. Pero ang kumbaga summary ng discussion ko dun is ito na ano. So anyway, so na-discuss na natin 'to, 'no? Kung maaari mag-design tayo yung efficient tapos ito iwasan 'tong mga ganito. Tapos meron pa akong nakita na parang, ah, ganyan yata yung ano na, nakalimutan. Ang nakalimutan ko kung ano anong geometry niya, pero sa dito sa ano, sa bearing location niya, ganito lang. So, usually 'pag depende kasi siyempre naka-diagonal yung mga ganyan yung mga member mo 'pag ganyan. Hmm. Usually ang ginagawa dito is either lagyan mo ng ano dito, lagyan mo ng diagonal member 'yan or minsan din yung ginagawa ng iba sa truss manufacturer, dito yung ano, dito yung kumbaga member. Kasi ang mangyari diyan, kung halimbawa, kung steel 'to, kung steel mas maganda kung 'pag ganito yung ang ano direction kasi, magiging intention 'yan, um, or posible na maging intention 'yan kasi may force ka na 'pag ganyan. Itulak 'yan, itulak ito. So, ang magre-resist is ito. Now kung wood naman, medyo ano yung strength ng wood sa compression medyo malakas siya. So, dito siya kasi para compression direkta sa support mismo. So, depende maraming ano, hindi lang marami kasing ano, puwede namang puwede namang mag 'wag i-follow yung the usual na trusses na 'pag ganyan. Lahat ng trusses kailangan ganyan lang na hindi, maraming ano 'yan, maraming puwedeng gawin diyan, maraming option. Maganda ngayon is ano 'no, software na lang ginagamit 'no, madali nang i-ano 'yan kaysa dati na mano-mano pa. So anyway, balik tayo sa yung dito na, yung pinaka-third na ano niya is structural analysis daw on assisting roof framing of residential, commercial, or industrial roofs in Philippines. Now, ang magiging kasi usually halimbawa ito yung truss or ito yung roof framing, tapos nandito yung ridge halimbawa gable lang or may hip siya, ganyan. Usually ang ginagawa naman diyan is one side lang naman yung nalalagyan ng solar panel kasi depende yan kung nasaan yung position ng roof ba. Pero for the sake of discussion, symmetrical lang yung truss natin tapos either both sides or ano, one side lang. So, ito yung solar panel natin, ganyan. Now, meron tayong truss diyan, meron tayong truss, ganyan, 'di ba? Tapos ito truss din 'yan, half truss, ito full truss, full truss, full truss. Then meron ka ng 4 leads diyan 'pag ganyan, 'di ba? Meron ka ng 4 lanes. Now, ang ano mo, ang solar panel mo, hindi siya tumama sa trusses. Now, dalawa or pwede ang gagawin mo, 'no? Sa attachment muna tayo. Ang pwede ang gagawin mo, halimbawa, ito na yung ano mo, ito na yung top chord ng truss mo, 'di ba? Tapos
nandito yung purlins, ganyan. Nandiyan yung purlins. Now, kung hindi siya tumama sa dalawa kasi yung ano, or hindi naman siya dalawa na ano. Pero ang posible na option mo dyan is, uy, nandito yung roof panel. Is pwede ka maglagay ng dito sa baba ng parang channel din dito under sa align ng edge ng panel mo. Maglagay ka ng si channel din, no, maglagay ka lang ng clip dyan. Tapos doon mo i-attach yung ano, yung sa solar panel. Now, pwede din na ang gagawin mo, ito yung ano, purlins mo, no, ito yung roof. Maglagay ka dyan sa taas ng um, maglagay ka ng tinatawag na, iwan ko lang kung meron yan sa atin, Unistrat. Ang Unistrat, yan na natin. Uh, Unistrat. Mhm. P1000 ba yan? P1000 series yata. So ito yung ano, yan. No, yan. So may i-insert yan na ano, no. Um, di ko na lang siya ano, kayo na lang mag-research dito kung ano, basta ito yung product na ginagamit sa mga usually ang gumagamit ng mechanical yung attachment ng mga duct nila. Kasi may yung mga 3D rods i-insert lang dito tapos i-hang doon sa mga sa purlins or sa trusses. Ganito yung mga ano nila. Pero pwede din yan na gawing framing niya. Marami yung klase yan, may connector. So, hanapin nyo na lang yung Unistrat. Tapos yun yung i-ano, i-attach mo yung Unistrat sa every purlin locations. I-attach mo yan dyan. Attach. Attach. Lagyan mo lang ng epoxy siyempre para walang tagas yung tubig. Tapos dito na yung panel, no? Sa taas. So, pwede yan. Sa attachment lang. Now, pwede rin idirekta sa ano, sa anong tawag diyan, idirekta sa purlins. Pero mas maganda kung may separate ka pa na attachment dito para kasi ang mangyari kung siyempre mag-install ka ng panel, hindi mo mahirap hanapin yung saan yung ano eh, pag-install ng pag ano mo na screw baka hindi matamaan yung purlins. So mas maganda na mayroon kang mga member diyan na cross member na siya yung i-install mo muna sa purlins, saka yun na yung panel. So, pwede yan. Now, same applies kasi kung wood, ganun naman, may purlins pa rin ang wood, di ba? Iba kasi yung construction method kasi dito. Ang ginagawa is meron siyang truss, pero plywood yung sheeting, may plywood sheeting. Ang truss na yan, ang spacing niyan dito usually is 24 inches on center. No? 2 feet lang yung spacing niya yung mga truss na yan. So, tingnan. Uh, framing. Vehicle, lotus framing. O, ganito ba? Kita nyo. Ganyan yung matrasis. Ano? Um, ganyan. So, ano, talagang magdikit yan. 2 feet na nga lang yung spacing niya. So, ganyan yung trusses dito, framing system dito. So, pag ganyan ang ginagawa, ganun din. May sheeting yan, tapos yung roof shingles dyan. Tapos dyan na ipako yung anong tawag dyan. Yung Unistrat. Unistrat yung palaging ginagamit namin dito. Pag may mga ganyan. Although hindi siya common na ginagawa namin. Pero marami na rin kasi nagpa-install ng solar panel dito tapos hinihingan ng authority having jurisdiction ng um, engineer drawing yung installation ng solar na to make sure yung existing truss is kaya. Now, pag retrofit naman ng truss, wala naman,
wala namang ibang madagdag diyan. Ang madagdag lang 'yan sa ano is yung self-weight ng ano, panel. Eh, yung panel naman mga 5 PSF lang 'yan, 4 PSF, magaan lang 'yan. Kung sa atin naman overkill naman yung mga trusses sa atin so baka puwede kaya na. Pero kung hindi well i-analyze pa rin naman 'yan. Tapos once ma-determine mo na yung ano, so, um, yus hanapin niyo lang kung yung Unistrat kung available diyan, kung hindi maghanap kayo ng ibang posibleng alternative na connection pero mas maganda kasi yung Unistrat kasi yung cross section niyan, ganyan yung cross section niyan, ganyan. Tapos dito yung ano, merong ini-insert na washer diyan tapos bolt pa ganyan, 'no, dito. Dito i-hook i-ano 'yan, may mahanap ba tayo na ano, para makita niyo lang. Unistrat, ito, 'yan oh, nakita niyo, oh, 'di ba? Ganyan 'yan. So ito, nasa labas lang pero minsan puwede diyang may clamp diyan sa loob. Ayan, may mga picture pa dito. Iba kasi ang connection na 'yan. Unistrat, ito yung ano, 'yan yung spring, parang ano sa loob. Hanapin niyo lang, i-search niyo lang yung ano, i-search niyo lang yung anong tawag diyan, i-search niyo lang yung, Unistrat makikita niyo na 'yan. Now, parang lumabas yung pangalan ko, eh. I-hide ko na lang 'yan, hanapin ko mamaya. Anyway, um, ang anong so, yun na yun. Now, with regards to, um, retrofit sa purlin, siyempre halimbawa, naka-rotate yung purlins pero i-ano na lang natin para ano, simple lang yung analysis. Pero naka-rotate yan kasi siyempre naka-slope, 'di ba? So halimbawa ito yung purlins mo. Now, 'pag mag-reinforce kami ng purlins, ang ginagawa namin depende sa demand. Pero ang worst case namin na minsan kasi ano lang, isa lang 'yan na angle diyan. Minsan sa taas, minsan sa baba, depende sa ano, magiging, um, magiging load niya. Minsan dalawa din, tapos ganyan, i-bolt 'yan, 'no, or i-screw. Tapos minsan din i-ano namin, yung existing na purlin ganyan, lagyan namin sa likod ng the same purlins pa ganyan. Tapos i-bolt 'yan, depende kung ano gaano kalaki yung load requirements. So, isa 'yan na paraan para mag-reinforce ka ng purlins. Now, kasi ang mangyayari diyan is nandito yung purlins mo, 'di ba, naka-slope yung ano. Now ang weight kasi ng ano is siyempre gravity, by gravity pa ganyan. Now ang mangyayari diyan is meron kang vertical components, meron ka ding horizontal components. So baka magiging unstable na yung ano mo kung hindi yan ma-consider. So, puwede mo din lagyan ng ano yan, lagyan ng, strap yung ano, i-strap yung purlins pa ganyan, 'di ba? Or puwede din maglagay ka ng bracing in between or puwede din sagrad, 'di ba? So, maraming paraan. So, basta importante ma-consider 'yan. Now, kung tubular, 'no, kung tubular same lang ng ano diyan, same lang din. Kung ganyan yung purlins mo, 'no, kung kung depende sa thickness 'yan, gano'n din puwede din ano, kung hindi talaga kaya puwede din maglagay ka ng ano dito, ganyan, angle sa likod, 'no? Kung 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 ganyan yung tubular purlins mo,
tapos ito yung truss mo, pwede dito. Hmm, ganyan. Same length ng ano mo, same length ng purlins. Kasi ni-reinforce mo yung ano, ni-reinforce mo yung purlins eh. So the whole length yan or pwede din sa ano lang, kung saan lang yung critical, pwede din. Putol either sa support lang. Now, sa wood, same apply sa wood. No? Kung wood yan, ang gagawin lang dyan is either dagdagan mo ng, usually ang ginagawa namin dito is i-sister lang namin. Ang tawag nila sistering. So kung yan yung wood, member, lagyan mo lang ng ano, additional dyan na kung halimbawa 2x4 yan or 2x6, so dilagyan mo lang ng 2x4 din or 2x6. Parang dublihin mo lang yung mga member na critical. Usually yan, ang ano yan is, yung bottom chord lang naman at saka top chord yung kailangan i-reinforce dyan. Yung vertical member or yung diagonal member din na usually hindi na yan mag-govern. Or kaya pa, kasi siyempre mag-design tayo, ano naman, halimbawa, gamit ang 2x4. Although, hindi, may mga member na, ano, ah, sobrang-sobra na yung 2x4 pero yun naman yung pinagamalit na ginagamit sa truss manufacturer. So, kahit posible siguro kaya lang ng 2x2 pero 2x4 yung pinaka-minimum na gamit nila o di 2x4. So, most of the time may extra pa yan. Ang i-optimize nila is yung top chord at saka bottom chord. So, i-sister lang yan or lagyan din ng ano, lagyan ng halimbawa nung meron kami ni retrofit, wala kasi akong picture. Pero ang ginawa namin, ang commercial to, na commercial building. Tapos yung roof niya is flat roof, ganyan. So, open wave wood truss yan, ganyan, ganyan. Or nakalimutan ko na yung ang geometry. Basta ganyan, flat truss yan. So, meron silang, ano, nandito yung roof sheeting. Meron kasi silang dinagdag na rooftop unit. Kasi ang nangyari dito, ito dati parang convenience store lang. Now, binili, tapos ginawang restaurant. So, usually, ang restaurant, marami kang mga ano yan, mga, siyempre rooftop unit, mga fan, mga ano pa dyan, mga, yung sa air conditioning, sa ano, heating. So, nilagyan ng ganito, no? So, siyempre, pag may mga ganito, pag malaki, hindi lang yung weight ng rooftop unit yung nadagdag. Posible kasi mangyayari is meron kang, dito kasi merong snow. So, baka magkaroon ng snow drifting. So, magkamilit yung snow around sa ano. So, ang ginawa namin is, nung nag-analyze kami, nag-fail yung top chord at saka bottom chord. Now, ang top chord naman is in compression. So, ang ginawa namin is, nilagyan lang namin ng ano, additional dyan na dagdag na 2x4 kasi, 2x6 yung top chord. So, 2x6 nilagyan namin, no? Ganyan lang yan, dyan section dyan. O, 2x6 yan. So, dinagdagan namin dito. Kasi compression lang naman yan. Now, dito sa baba, kasi tension, ang ginawa namin is yung pinakita ko kanina na ano, coil strap. So, nilagyan namin ng strap dito. Ganyan. Now, ang problema, kasi yung mga coil strap kasi pag ganyan na mga improvement lang, tinat improvement, mga hindi DIY, mga maliliit na project, hindi yan nag hindi yan nag kasi pag bumili sila ng mga connectors gamit sa ano, sa construction, bulto-bulto yan. Now, pag kailangan mo lang ng isang coil, ang mangyayari diyan is punta pa sila dun sa malaking city, dun bibili, malayo na. So, ang nangyari, sige, sabi ko, sige, gauge, gauge 16 yung ano eh, gauge 12. Gauge 12 yung ano namin, no, 12 gauge yung strap. So, sabi ko, kung gusto mo,
magbili ka ng steel plate, yung ano ba, yung GI sheet sa atin, bili ka niyan, the same gauge, tapos ano mo lang, i-cut mo lang into strip, cut mo into strip. 3 inches wide kasi yung ano, yung heavy duty na strap 3 inches. Cut mo 3 inches tapos gayahin mo lang yung mga butas diyan para sa pako. Tapos i-overlap mo lang, no? Mag-overlap ka lang, halimbawa 8 feet yung ano panel na GI sheet o di 8 feet diyan. Same butas tapos dito din i-overlap mo lang yung dalawa. So yun yung naging solution. So hindi na nila kailangan yung maganda kasi yung ano sana yung coil strap na pinakita ko kasi minsan ano yan mga 40 feet, 50 feet, may 100 feet. So hindi na sana magputol-putol pero siyempre ano natin yung availability. So ang nangyari ganun, bumili lang ng malaking GIC tapos tinabas lang yan into 3 inches wide. Importante the same gauge. Yun lang naman. So ano pa ba yung hindi na-cover? Roof framing, commercial industrial roofs. Pareha lang naman regardless kung ano yung occupancy niyan, kung commercial or industrial. Basta sa atin naman ganito lang naman yung trust tapos 4 lanes diyan. Ganyan. No, 4 lanes. So pareha lang naman yan. So or kung pre-engineered building, ganun pa rin. Si 4 lanes lang naman yung gamit niya. So the same applies. So ang importante lang diyan is ma-follow yung load path. Tapos ito kung maaari maglagay ka ng Unistrut nga i-align dito para hindi ka na blindly magbutas or mag-screw ng panel doon sa roof. Baka hindi. Kasi siyempre may mga ano yan location, may mga pre-drill na yan na ano, butas yung panel. Mga clip tapos i-install mo doon. So, mahirap yung hanapin yung ano. Pero kung nag-install mo yung Unistrut na sigurado ka na na-install mo sa 4 lanes tapos expose naman to sa taas, o di, madali na. Di ba? So, ano pa ba? Um, okay naman siguro. Uh, anyway, kung may tanong pa kayo, um, ano na lang, i-comment na lang or i-post niyo sa yung ano nga, structural, yung no? Group natin, structural engineering for dummies. So, lahat welcome dito. So, ay, um, ano yung invite yung mga kapatid natin na engineer, kung mayroon din kayong experience, i-share nyo dun. Kung may mga tanong kayo, tanong nyo dun. Basta ang ma-promise ko lang, basta alam ko lang yung topic. Sasagutin ko talaga yan. Tapos i-discuss natin kung kailangan gawa natin ng video. Pero yeah, I encourage you to ano, join dito para ano, mag-share at saka learning at the same time. So, by the way, yung sa ano, sa trust mismo, yung pag-apply ng load, i-ano ko na lang yan. I, sabay, um, i-discuss na lang yan in one, ano na lang ba, kasama doon sa, kasama doon sa, yung step by step na procedure ng from start to finish, yung pag mag-design ka or analyze ka. Pag first is yung pagtingin pa lang sa ano, pagka-receive mo ng architectural plan hanggang sa i-analyze mo hanggang sa foundation. So i-discuss natin yan step by step. Um, Matagalang discussion yan. So ang mangyayari dyan is putol-putol yung video. Halimbawa, first discussion is more on framing plans lang. Tapos next discussion is loading, lahat. I-discuss natin lahat mga types of loads kahit hindi sa atin. I mean, for example, mga snow load, wala naman yan sa atin, pero i-discuss pa rin natin yan just in case lang kasi, siyempre, di ba, nag-post na ako nito na uso na yung mga outsourcing sa atin. So, at least para alam niyo niya kung
ano, pag-start ng pag-design ng mga building kahit saan. So, lahat i-consider natin 'yan, i-discuss natin. So, sige, ito lang muna. Like I said 'pag may tanong kayo kasi hindi ko ano kung na-discuss ko lahat, um, nasagot ko lahat. So, kung may ano pa kayo either i-comment lang sa video na 'to. So, i-post ko 'to sa YouTube kasi restricted pa ako sa Facebook, pero allowed naman yung mag-post ako na may link lang. So, lahat ng video for the meantime ngayon nasa YouTube lahat naka-ano, naka-post. The same pa rin na account, Bisayang Engineer. Tapos kunin ko lang yung link, i-post ko sa Facebook. So, gano'n yung magiging setup muna sa ngayon. Tapos kung ano na, puwede na ulit, so i-post ko sa Damis yung ano. So anyway, sige, till next time. Bye-bye.